Hello mga ka-travel, this is Paul of Global Pinoy Travel and Tours and welcome back to our channel. So in this video, ituturo ko po sa inyo yung mga tips and guides in booking your first transaction dito po sa Global Pinoy or especially dun sa ating airline ticketing business or sa mga tour package natin. So if ever, bago ka pong affiliate or nagbabalak ka na mag-start ng travel and tours business with Global Pinoy. So yung video na to is para sa iyo. Kaya sa mga viewers natin guys, kung hindi ka pa subscriber ng channel natin, please do like, share, and subscribe para lagi ka pong updated sa mga travel and business videos po natin. So with that, let's start! So bago po natin umpisahan yung topic po natin for this video, gusto ko lang pong i-remind yung ating mga viewers and dun po sa mga interested na nanonood sa ating mga video, if ever you want to attend po our free webinar, message nyo po ako directly, or if ever naman napanood mo na yung mga ibang videos natin and may idea ka na sa negosyo ng travel and tours, okay, and gusto mo na mag-start, may napili ka na pong package, don't forget, message nyo po ako directly sa mga contact details na ilalagay ko po sa screen, or you can message me din sa aking personal Facebook account, and meron din po tayong WhatsApp and Viber. So, ayun, umpisahan po natin yung ating video na to. So, yung mga tips and guides in booking your first transaction po with Global Pinoy. So, it's either may gustong magpabook sa inyo nung ticket or flight, or merong gustong mag-avail nung tour package. So, ano ba yung mga dapat nating gawin? Ano ba yung mga dapat nating, alam mo yun, yung step by step na hanapin din sa mga clients natin para at least smooth po yung magiging transaction po natin. Kasi yun po yung worry, or yun po yung kinakatakot mostly ng ating mga bagong affiliates. Syempre yung mga unang transaction, di ba, na magagawa dito sa negosyo na to. So, dapat lang po nating tandaan, guys, na syempre yung learning, may mga trainings po tayo na pinoprovide din dito po sa ating company kay Global Pinoy. Kaya, wag po nating sayangin yung chance na maka-attend din po ng mga necessary and provided trainings po ng ating company. Okay? So, tip number 1, once na, let's say, may client ka na, nag-inquire na sa'yo, nagpa-check nung flight, nagpa-check nung tour, okay? Tapos okay na sa kanila, kumbaga, okay na sa kanila yung flight na yon, okay na sa kanila yung binigay mo na rate, di ba? Or fare or presyo, okay, nung specific flight na yon. So, ano ba yung unang-una nating gagawin? Okay, so, tip number 1 is secure payment first. Okay po, ulitin ko, secure payment first. So, dito po, sa negosyo po natin, bawal po yung utang. Okay, so bago po natin i-transact, bago natin i-book yung ating mga client, so dapat importante din is nakabayad na po sila sa atin. Kasi kung titingnan mo naman, kahit po saan sila pumunta, kahit sa ang travel agency or travel and tours outlet, so syempre bago po talaga sila i-book, sisingilin muna sila or dapat magbayad muna sila, or kahit sila mismo, di ba, mag-book sila sa website ng mga airline or kung saang platform man yan. So bago po maging successful yung transaction or booking po na yun, syempre i-require talaga na may payment muna sila na gagawin. Ika nga. So same goes din sa ating negosyo. So you must secure yung payment unang-una ng ating mga client. And actually, kumbaga hindi naman po bago yon. Dapat naman po talaga na nakabayad na sila sa atin bago natin sila i-transact. Kasi tandaan nyo guys, once natin transact natin yung ating mga client, na kahit kaibigan mo pa yan or kahit kapamilya mo pa. So, syempre, pag tinransact mo na, let's say sinabi nila na, sige Paul, bayaran kita mamaya or i-book mo muna. Tapos isi-send ko sa iyo yung payment. Ibig sabihin, hindi pa muna siya nagbayad pero pinapa-confirm na sa iyo yung booking. Malaki po kasi yung risk para sa atin. Kasi let's say, what if biglang nagbago po yung isip nila? 'Di ba? What if, naisipan nila na, ay sige, cancel ko na lang, wag na lang. Tama po. Pero once kasi na nabook na po natin yung transaction, confirm na po yun sa airline or confirm na yun, ika nga, dun sa partner po natin. So, ibig sabihin, pag may mga changes, may mga necessary din po na fee. Okay? May mga charges po, na let's say, gustong i-rebook, gustong palitan yung date, gustong palitan yung oras, gusto ganito, ganyan. So, may mga necessary charges po. Kaya, we advise na once may mga transaction tayo, so, explain natin sa client. Siyempre, bago po natin i-transact, bago po natin i-book yung transaction nila, so,
isi-secure po muna natin, no, yung kanilang payment. Okay? And next, no, tip number 2. Okay? So tip number 2 natin, you must double check yung mga details po na provided or yung mga hinahanap natin. Okay? So double check yung mga details na provided. So once na may mga booking tayo, no, syempre may mga passenger, yung mga clients natin, kung sino man po yun, di ba, yung magta-travel or babiyahe, ika nga. So, it's important po na yung mga details nila, hindi lang yung i-chat lang sa atin, di ba, or ite-text lang, alam mo yun, or isusulat sa papel, pipicturan, isi-send sa atin. So, it's a must din, nahingin po talaga natin yung ID po nila. Okay, so pag domestic flight, pwede nyong hingin, no, any valid government ID. Pag international flight naman or international travel, kailangan din po hingin natin yung picture nung passport po nila. Okay? So, ano ba yung purpose no? Para, kunwari, yung passenger na to, yung magpapabook sa atin, is, alam mo yun, makukuha natin yung tamang details kasi naka-indicate na po yun lahat. Okay? Dun po sa ID nila, di ba? Yung full name nila, syempre, tama yung spelling. Minsan kasi pag chinat lang sa atin or tinext lang sa atin, syempre, minsan nagkakamali yan, di ba? May mga typo error. Ika nga. Okay? Or what if, di ba, minsan sa mga keyboard ng cellphone, nag-auto-correct, di ba, pag nagchat-chat ka, what if di nila namalayan, mali pala yung na-send din nila sa'yo. Okay po? Kaya, to be safe, hingin po natin yung ID nila. Syempre, doon natin kukunin, no, yung full name nung passenger, okay? Syempre, yung mga address, ganun, hingin natin yung contact number nila at kung ano-ano pa yung kailangan. So, kailangan i-double check po natin sa kanila. Uulitin natin na, ma'am, sir, ito, paki-double check, tama po ba to? Yung ganito. So, trabaho po natin yon or responsibility natin yon bilang business owner na kailangan ipa-double check or triple check natin sa client na tama lahat yung details. And hindi lang po yung hindi lang po yung pangalan, okay? Or hindi lang po yung details ng passenger, pati din po yung details ng flight. So, kailangan bago po natin i-transact, so let's say nakapagbayad na sila, di ba? Ready na tayong mag-transact, hiningi mo na yung ID. Okay? So, dapat ipapa-double check din natin sa kanila yung transaction. So, pwede mong sabihin, ma'am or sir, ito po, no, ulitin ko lang bago ko po i-book, ito po yung flight natin, let's say Manila to Cebu, ganitong date, July 31, no, ganitong oras, 9 a.m. So, 9 a.m. po yung departure, yung dating nyo po doon is 10:30 a.m. Okay? So, tama po ba to? Ayan. So, kailangan ma-confirm po nila para at least, no, may ka din, no, may proof ka, okay, na nag-confirm sila na yun talaga yung gusto nilang i-book sa atin or i-transact po sa atin. Kasi later on, mahirap na, di ba, na sasabihin nila, uy, mali naman yung binook mo. So, responsibility din po natin yun na i-remind sila, ipa-check sa kanila, ma'am, ito, pa-confirm na lang po ulit ng details, okay? Hindi lang po yung passenger details, no? Pati po yung flight details, okay? So, yung airline, yung date ng flight, yung oras ng flight, anong oras siya dadating doon, tama ba? So, yun po, isa po yun sa mga gagawin natin, no? Double check yung mga details na provided and ipapa-confirm po natin doon sa ating mga client. Okay po? Then, number 3, okay? So, number 3, ano yung next mo na gagawin, di ba? So, number 1, na-secure mo na yung payment. Number 2, na-confirm mo na double check mo na lahat ng details, okay? Nung mga client at saka nung flight niya. Okay, or yung package na in-avail sa atin. So, tip number 3, gagawin po natin, we must orient the client. Okay, so ano ba yung i-orient natin sa client, no? So, syempre, bago po natin i-transact din, okay? So, it's important din na na-orient natin kasi hindi po lahat ng mga client natin is, alam mo, hindi lahat sa kanila frequent traveler. Okay? So, karamihan dyan or meron pa din talaga, no, na malay mo, first time niyang mag-flight, okay, or pangalawang beses pa lang or few times pa lang or hindi siya aware, no, sa mga bagong regulations ng airline. So, dapat ino-orient natin siya. So, pwede nating, ano ba yung mga kailangan nating i-orient doon? So, pwede nating sabihin doon na, ma'am, ito po, since yung flight nyo, 9 a.m., domestic flight po ito, so dapat at least 2 hours before, nasa airport na po kayo. Okay? Kasi malay mo, 9 a.m. yung flight ng client, di ba? Dumating siya doon, 8:30. So, hindi na talaga siya makakapasok, no? Kasi closed na po yung gate nun. So, for domestic flight, at least, no, 2 hours before, nasa airport na sila, no? Makapag-check-in na. Okay? Then, pag international flight naman, at least, 4 hours before. Okay? Kasi pag international flight,
aside sa check-in, may immigration pa, 'di ba, na dadaanan, hindi natin sure minsan mahaba po, 'di ba, yung pila or maraming tao, 'di ba, na nagta-travel. Kaya minsan mas matatagalan sila pag international flight. So role po natin 'yon bilang travel and tourist business owner na i-orient po yung ating mga clients. Ano pa, no, yung mga need nating i-orient. Let's say yung mga baggage policy. No, lalo na po ngayon yung Cebu Pacific, 'di ba, naghihigpit dun sa baggage policy nila. So, kunwari, no, may nagpa-book sa inyo Cebu Pacific. Tapos hindi siya nag-add ng baggage, okay? So, dapat may inform din natin, ma'am, ulitin ko lang po na yung flight nyo, so hindi po kayo nag-add ng check-in baggage. So, yung free lang po dito, 7 kg ng hand carry. Okay, pero yung luggage nyo po, dapat may specific size, no? Hindi po pwede yung malaki kasi i-check po yan doon sa airport, 'di ba? Pag hindi po nag-meet doon sa standard nila or lumampas kayo, 'di ba, doon sa provided na 7 kilos, so magbabayad talaga kayo, sisingilin kayo nung airline. Okay? So at least sa doon pa lang, no, yung client natin, naisipan niya na, no, na-inform natin siya na, ma'am, actually pag nag-add ka ngayon ng baggage, mas mura kaysa po sa airport, mas mahal. 'Di ba? Nakikita natin ngayon sa online or sa Facebook, 'di ba? Pag yung hand carry nila na baggage hindi na meet yung standard, 2.5 'yon. 'Di ba, yung pinapabayad sa kanila nung Cebu Pacific, pag nag-add sila, 'di ba, beforehand, no, yung 20 kg na check-in baggage nung Cebu Pacific parang nasa 600 plus lang. So kaya ayun po, so para at least aware din po yung ating mga clients na later on di din po sila magreklamo sa atin, no, magkaroon po sila nung idea. Kaya ulitin ko, hindi po lahat ng mga client natin alam po yung mga bagay na yon. Karamihan po talaga is unaware, ika nga. So tayo po yung mag-fill in nung mga details na yon, nung mga information na po yon sa kanila. Okay? And tip number 4, last but not the least, so syempre, ayun, di ba, nakapag-secure ka na ng payment, na double check mo na lahat ng details, napa-confirm mo na sa client, na-orient mo na din yung client, di ba, sa lahat ng gusto niyang malaman. And syempre, pwede ka na transact. And number 4, you can now issue the ticket to the client. Okay? So, pwede mo nang ibigay yung ticket sa kanya through email, kasi dito po sa Global Pinoy, di ba, yung ticket natin is electronic ticket. Pwede mo namang i-print po yun, no? Printable po yung ticket natin. So, syempre, pag kamag-anak mo naman, katrabaho mo, or kapitbahay, lagi kayo nakikita, pwede mo namang i-print yun, di ba, ibigay sa kanila. Or kahit sila mismo, pwede na sila yung mag-print, no? Pwede mong i-send sa email nila, Messenger, WhatsApp, or kung saan-saan man. Kasi yun na po yung ipapakita nila. Or pwede na din silang mag-online check-in, or pwede kahit sa cellphone na lang, yun na lang yung ipapakita nila doon sa airport, di ba? Pag nag-check-in po sila, kasi naka-indicate na po lahat doon. Yung booking reference, pati po yung flight details, and yung passenger details. Okay? So, actually, yun lang guys, no, yung mga tips natin for this video. Ulitin ko, in booking your first transaction, dito po sa ating kay Global Pinoy, ano ba yung dapat mong tandaan? Number 1, secure payment first. Okay? So, syempre, dapat bayad muna. Nakabayad na yung client natin. Number 2, double check po yung mga details na provided, or secure natin yung mga details provided, and ipapa-confirm natin sa client. Okay? And number 3, we must orient the client. Okay? Dun sa flight niya and sa mga dapat niyang malaman. And number 4, you can now issue the ticket po. Okay? Dun sa client natin. So, hopefully, nakatulong guys yung video natin na to sa mga bagong affiliates natin, or doon po sa mga nagbabalak pa lang na mag-start ng business nila with Global Pinoy. Pero ulitin ko, may mga provided trainings po tayo sa company. Kumbaga may mga technical training and other trainings po. And that is for free, no? Yung mga kinakandak natin na training dito po sa company natin. Kaya I do suggest, aside po sa mga videos ko, panoorin nyo talaga, no, yung mga standard trainings. Atinan nyo po talaga kasi privilege po natin yon bilang affiliate ni Global Pinoy. And if ever, no, hindi ka pa affiliate, di ka pa nakapag-start ng ganitong business, and nagbabalak ka na gusto mo mag-umpisa din ng ganitong negosyo, you can message me directly dito po sa mga contact details na ilalagay ko sa screen, and ilalagay ko din po dyan sa may comment section natin. Okay? So, pwedeng-pwede kayong umattend ng ating free webinar kung gusto nyo munang magkaroon po ng more ideas about dito sa negosyong ginagawa natin bago po kayo mag-decide. Kaya message nyo lang ako guys directly. So that ends our video. Thank you so much po ulit sa mga nanood. And kung napatapos mo yung video na to hanggang dulo, ayan, para malaman ko po, no, and ma-shoutout ko din kayo. Ayan, ang dami ko nang din na shoutout. Para malaman ko sino yung nakapagpatapos ng video natin na to, please comment
sa chat box natin, ulan. Ayan, please comment ulan, no? Kasi ang lakas po ng ulan ngayon, no? So, ginagawa ko yung video na to, anong date ba ngayon? July 10. Okay, so medyo may bagyo, umuulan, pero blessing yon, ika nga. So, comment down ulan sa chat box po natin. So, see you on our next video. Once again, this is Paul of Global Pinoy Travel and Tours. God bless po sa ating lahat. Bye-bye!